natin, yun nga, generate sa Tagalog, pinagsasakalaan o pinaghahasan. Hindi po galing kay Pangulo ang opinyon na ibinigay ni Secretary John Vic. Maagang laglagan sa Palacio de Polvoron o maarangkada na. John Vic Remulla, nilaglag ng Palacio de Polvoron. Kayabangan ng daturang sekretary, hugas kamay si Bangag. Anak ng kamote, pumalpak kasi. Mga sinungaling, mga fake news. Kaya ngayon, kanya-kanyang palusot, kanya-kanya ng laglagan. Kung meron namang nilaglag ng Palacio de Polvoron, meron namang nagpasipsip na gobernador. Anak ng kagwang, sino ba itong hinayupak na gobernador na ito? Na ayon sa kanya, si Marcos daw hulog ng may kapal. Anong hulog ng may kapal? Baka hulog ng may kupal. O hulog ng may kapal ang mukha. Ang inumin talaga naman itong mga hinayupak ng mga gobernador. Tagaruhas daw to eh. Sa Ruhas, manggidyan. Kwarta, ginapikto, ginapala. Pero ang yabang, ginabuldos, Isang ekonomista, tinawag na ginahasa ng gobyernong Marcos ang ekonomiya ng Pilipinas at pinaka-worst president sa kasaysayan ng ating bansa. Speaking of worst, bagsak na ang piso kontra dolyar. Nako, pumalo na po ng 61 plus. Di na talaga po makabawi ang Pilipinas. Makabawi lang kung bababa si Bangag sa pwesto. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Alam niyo ho, ang Pilipinas talaga ngayon hindi na ho pwedeng itanggi pa ng mga supporters ni Bangag, mga gabinete. Na sad-sad na po talagang ekonomiya. Kumbaga, ano na tayo, helpless na. Wala nang pag-asa to. No? Hopeless na. Mukhang wala nang wala ka nang makitang liwanag kundi dilim na lang. Walang liwanag sa dilim, puro dilim na lang. Pag ang gobyernong Marcos ay magpapatuloy pa rin sa kanyang administrasyon. Pag ikaw kasi tao, kung hindi ka manhid ba, hindi ka makapal, kung hindi ka may kapal, maano mo yan, maramdaman mo yan. Hindi kaya Talagang bagsak na ang Pilipinas dahil sa akin, pero ano kung nangyayari? Pinagpatuloy pa rin ang kahibangan ng mga hinayupak. Bago po natin pag-usapan yung ekonomiyang bagsak lagapak at galit ng isang ekonomista, pag-usapan po muna natin itong laglagan ngayon sa palasyo. Ano ba ho ang nangyari? Bakit nilaglag ng palasyo itong si John Vic Remulla, DILG Secretary? Ito po ay tungkol sa usaping Saldimo. Trending kasi yung pagyayabang ni Bongbong Marcos na nahuli. Pero hindi naman pala nahuli. At hindi naman pala arrested. At uuwi na nga ho ang delegado ni Bangag na milyon-milyon ang gastos, mukhang nagbakasyon lang. Uuwi ng luhaan. Sila ni Department of Justice Secretary Acting na si Vida, na nakaganon rin, nakatabingi rin yung panga. Budlat din ang mata. So ngayon, ano na po ang resulta ng kayabangan nila? Ang sabi nga ho ni John Vic Remulla, within 3 weeks daw, within 3 weeks, ay si Saldico ay maiuwi na sa Pilipinas. Ang laki ng problema nila yan ngayon dahil yun po ay puro kasinungalingan at kalukuhan. Na ngayon nga po naghugas kamay ang palasyo. Kanina sa press con, ang sabi po ng ang sabi ni Ivan Marina ba yun? Sa GMA, dapat daw mag-apology si Bongbong Marcos dahil sa disinformation na kanyang pinapakalat po. At buong mundo, niloko niya, fake news niya. Kasama itong mga gabinete ni Marcos. Pero ang sabi naman ni Chucky Claire, butang na, hindi daw Wala daw mali si Bongbong Marcos. Paano nangyari yun? Okay, pakinggan po natin na itong berada po ni Ivan, okay rin itong reporter na ito. Narito, pakinggan natin. Hindi marami sa mga Pilipino ang umasa, lalo sa kanya nang galing ang anunsyo. Doesn't the President feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong, saan po siya dapat mag-apologize? Or at the very least, raising expectations that Zaldico will be made to answer to the Filipino people. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. Lolo! So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo. Alol! Putang inang sira ulo. Ba? Nabuang ka naman, Chucky Claire. Sumingot din ba ito ng pulburon? Ang liwanag, no? Ng katanungan, dapat bang mag-apology? Dapat mag-apology kasi nga, pinaasa ni Bongbong Marcos ang maraming Pilipino na naaresto si Saldimo. Pero ang sabi niya, bakit daw mag-apology? Wala naman daw mali si Bangag. Ginago lang, no? Ni Chucky Claire. Sinasalsal ni Chucky Claire. Siguro kung pakainin to ng iba, kakain to, no? Kasi tabi sa mga kumakain. Ang liwanag, Chucky Claire, nagkamali si Bongbong Marcos, nag-fake news. Huwag nyo na pong dayain yung mga sarili nyo, nakakabuang yan. Aminin nyo na lang.
No, na malaki ang pagkakamali, yung intel ninyo, sablay. Putang inang confidential funds, di ba nga, ganapin natin yan, nasan yung 4.5 billion yan, sablay kayo. Nagkamali kayo o talagang sinadyang fake news kayo. O baka naman yung intel ninyo doon sa Czech Republic ay DDS. Pinabihan si Bangag, arestado. Inulat din di ba nga, arestado. Yung ngayon hindi arestado, dinabuko. Pinagmamayabang sa buong mundo, kinuha pa ng mga international media eh. Kaso, fake news nga, no? Legit na fake news. So ayaw daw mag-apology. Pero, itong si John Vic Remulla, napilitan, humingi ng suri ang hinayupak. Kung si Bongbong Marcos, ayaw mag-sorry, pero si John Vic Remulla, kinapala na talaga niya yung mukha niya, dahil siya rin biktima rin siya, no? Ako sa akin lang, si John Vic Remulla, biktima rin po ito ng pag-fake news ni Bongbong Marcos. Yan ang maliwanag dyan. Kaya ito, putang ina, nangarap pa naman niya magiging presidente, no? Sabi siguro, sorry nga ako. Anak ng kamuti itong si BBM, na-fake news ako eh. Akala ko naman, totoo yung mga sinasabing na aresto. Kaya naman sabi ko, 3 linggo, arestado na, makauwi na sa Pilipinas. So ito na nga ho yung resulta dyan. Oh, yun, anak ng kamuti. John Vic, nagsorry sa ibinigay na 3 weeks timeline na mapapauwi nila si Saldico. Ang sabi nga ho ni John Vic dyan, pagkakamali ko iyon, inakala ko na pariho ang proseso ng Czech Republic at Pilipinas, sunghang. Tanginang mga opisyal ng gobyerno, mga walang kwenta, mga ubog. Akala mo naman yung Pilipinas at ang Czech Republic ay isang bansa. Di magkaiba talaga yan. Ang sabi naman niya, lumalabas na magkaiba ang patakaran. Inako ko ang buong responsibilidad sa mga pahayag na yun. Humingi ako ng paumanhin. Na-interview pa yung kagabi, anak ng kamuti ang yabang. 3 weeks na, within 3 weeks. Si Saldico ay mapapauwi na. Hindi nga nangyari. Buti pa si John Vic, humingi siya ng sorry, pero dapat ang mag-sorry dito si Bongbong Marcos. Dahil ang pinagmula ng lahat ng maling impormasyon ay wala nang iba si Bangag. Kinumpirma pa niya, nag-video pambuang, nag-vlog pa. Yung una post lang. Pero kalaunan, nagmayabang ang buhang, ang sabi, nandun talaga arestado. Magkaiba daw yung patakaran, magkaiba daw yung meaning ng nahuli sa arrested. Sa atin nahuli daw, stop lang. Pero doon po sa Czech Republic, ang nahuli, arestado na talaga. Sa atin na stop lang. Sunog sila dito eh. No? Hindi na nila kaya itong burahin. Yung mga statement nila, kahit inedit pa ng Palacio de Polvoron, yung website nila sa PCO, wala na pong takas ang mga hinayupak. Fake news, maker si Bongbong Marcos. Kung si Bongbong King of fake news, si Chucky Claire Queen of fake news. Sila dapat ay parusahan dahil hindi po pwedeng lukuhin tayo. Betrayal of public trust po yan. Kaya ang resulta, kung si John Vic nagsorry, nilaglag naman siya ng Palacio de Polvoron. Putang. Ito na, laglagan to the max. Hugas kamay ang Palacio de Polvoron sa mga statement ni John Vic Remulla. Na umano'y within 3 weeks ay mauwi na si Saldi mo. O, di, sira kayo lahat dito. Yung kredibilidad nyo at yung yabang nyo, tanggal yung mga panganin nyo. O, ito. Tinuluyan pong nilaglag si John Vic dito. Hugas kamay ang Palacio de Polvoron. Yung sinabi po ni Secretary John Vic na maaaring mapauwi in 2 to 3 weeks, galing lamang po ito kay Secretary John Vic Remulla. Hindi po ito pronouncement ng Pangulo at hindi rin po ito pronouncement ng Palasyo. At kung siya po ay nagbigay ng, apologize for that, for doing that or for saying that, matatanggap naman po ng lahat. Dahil nakita po natin ang sitwasyon, pero muli hindi po galing kay Pangulo ang opinyon na ibinigay ni Secretary John Vic Remulla. But ma'am, what does this say about the messaging and coordination among cabinet members? Ang Pangulo po ay satisfied naman po sa ginawa ng lahat ng mga opisyal na patungkol dito. Na nais natin sa pagpapauwi ni Saldico. Wala po siyang sinisisi dahil lahat po talaga ay nagtrabaho na maayos. Tangin no? Anak ng kagwang, no? Nagsorry si John Vic, nilaglag pa. Wala daw, hindi po, walang pakialam, no? Walang kinalaman si Bongbong Marcos sa statement ni John Vic Remulla. Walang kinalaman ang Palasyo sa pagsorry ni John Vic Remulla. At yung 3 weeks na makauwi na. Ang bilis, no? Wala na, paano na ito nangyayari? Laglagan na ba? Mukhang, kung ito ang direksyon ng Palasyo, na ilaglag si John Vic sa pagkakamali ni John Vic na nanggagaling din kay Bongbong Marcos, so mukhang maglaglagan ang Marcos at Remulla. Nako, dali ka dito, Bong, kasi mayroon pa naman kang inassign dyan sa ombudsman, Remulla din. No? 2 Remulla, DILG, isa, ang isa ombudsman. So medyo makapangyarihan talaga dito, Bong, baka kainin ka ng buo, Bong, no? So posible maglaglagan na ho ito kasi si Boyeng Remulla, bigla na rin pong inilaglag si Martin Romualdez. No? At siguro nagpapa-impress na itong si Remulla kay Vice President Inday Sara Duterte. Naalala po natin yung impeachment hearing eh. In-interview si Remulla patungkol kay Madriaga. Hindi siya sumagot kasi nakikita niya si Madriaga walang kwenta. Useless.
So ano po ang kapalaran ng Remulla at Marcos? Nasabi nga po ni John Vic, matagal na po naming kaibigan ang mga Marcos, dekada na. Itong mga Remulla mukhang maraming sekreto rin po, no? Nahawak, no? Laban dito sa kay Bongbong Marcos. Pero sabi ni Claire Castro, hugas kami dyan. Ayaw na, statement na ni John Vic, John Vic yan. Hindi yan, walang kinalaman ang Pangulo dyan. Kasi si John Vic, magkaiba, no? Yung pronouncement ng palasyo at pronouncement ni John Vic. Ang sabi ni John Vic, aminado siya, mali siya. Na pag-aakala niya, ay makakauwi si Saldico ng within 3 weeks. O, di ba? Pero iba sa palasyo. Hindi sila umaangkin, hindi nila inaamin na sila nagkakamali. Kahit alam ng maraming Pilipino na sobrang mali, sobrang fake news ang ipinapakalat ng palasyo. O, tingnan mo ha, si John Vic aminado, mali ako. Kung umamin si John Vic na mali, ibig sabihin nito, mali din si Bongbong Marcos. Bakit? Sino ba ang pinanggagalingan ng impormasyon ng DILG? Di ba si Bongbong Marcos? Di mali ka, Bong. Kahit itanggi pa ni Bongbong Marcos, itanggi pa ng palasyo, na wala kaming kinalaman diyan sa statement ni John Vic. Dahil hindi kami nagkakamali at hindi nagkakamali si Bongbong Marcos. Apot ha. Yung DILG, umamin na. Nasabi niya, nagkamali ako, I am sorry. Parang si Gloria lang to. I am sorry. Pansin ko lang, no? Si John Vic, lagi lang sorry ng sorry. Sa publiko, naalala mo rin yung nag-implement siya ng bawal daw nakahubad diyan sa bangkita dahil uhulihin niya. May nag-construction worker, hinuli, nakahubad, dun sa bahay nila. Nagsuri din siya dun. Palpak din siya dun. So, ibig sabihin, ang SILG ay palpak. Yung kapalpakan ngayon ni John Vic Remulla, hugas kamay naman, ang Palacio de Polvoron. Yan ang maliwanag sa sinasabi ni Chucky Claire. So, ito na, napasok na sila dito kay Saldico. Diyan sa Prague, Czech Republic. Alam niyo po ba, mayroon namang bagong issue? Naglabas na naman ang statement itong si Chucky Claire. Hindi naman natin alam saan na naman ang impormasyon. Nasa France na daw itong si Saldico. Aputang na lalo namang ma-fake news kayo ngayon. Pag ito ay fake news muli, iyak ng mga animal. Ang totoong fake news queen at fake news queen ay si Bongbong Marcos. O narito na naman, hindi pa nadalang animal. Nagkalat. Nasa France na po siya. Dahil doon po siya nag-file ng petition for asylum at hiniling po ng bansang France na dalhin si Saldico sa France because of the pending petition for asylum. Hindi naman to for the, yung word na custody or what do you mean Baka na under naman. jurisdiction? Nasa bansa na po siya ng France. Uy, French authorities, under French authorities? Hindi po siya nakakulong. Kailangan lang po siyang dalhin doon dahil meron siyang pending petition for asylum. Wala naman po siyang violation or recorded na violation sa French. Wala pong naipapaalam sa atin. Kailan siya ma'am nag-apply ng asylum? Wala pong detalyeng ibinigay sa atin, yan lamang po ang binigay sa kasaluk. alam mo yung mga reporter na ninigurado na rin sila eh. Kasi sila fake news din sila. Parang kaya na po nilang maniwala kay Chucky Claire, anak ng kanuto. O ayan, si Saldico, nasa France na daw. Ako'y nagulat lang ako, nasa France ba talaga? Kasi ang alam natin, ang passport holder po itong si Saldico sa bansang Portugal. Pero ngayon, nasa France. Baka namali ka na naman dito, Chucky Claire. Awards ka talaga na. Sinabi ni John Vic, passport holder daw eh. Ng Portuguese passport holder. 10 years ago na daw eh. Pero dito kay Chucky Claire, France. Putang ina, nasa Paris, France pala. So kinabukasan, fake news na naman yan. O ito mga kababayan ko, kung may nilaglag, meron din namang sumipsip. Alam ko, nangingilabutan ako ng ano dito, balahibo eh. No? Ang lakas naman ng amats ng gobernador na ito. Ang lakas namang sabihin niya na si Bongbong Marcos hulog ng may kapal. Excuse me po. Baka hulog ng may kupal. O pwede rin hulog ng may kapal ang mukha. Dahil walang habas ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Flood control goes projects to the max. Kawat dito, kawat doon. Tama nga, may kapal. Alam mo itong gobernador na ito, ano bang nakain ito? Panis? O baka naman nasampal po ito ng mali-malitang pera. Baka lang mo ba? Isang balita yan. Sabihan mo ako, nahulog ako ng may kapal. Alam mo, pag sinasabi mong hulog ng may kapal, parang sugo. No? Sugo ng Diyos. Galing sa taas. Nilaglag ka, hulog literal. Hulog ka ng langit, parang ganun. Putang ina, hulog ba ng may kapal talaga si Bongbong Marcos sa maraming Pilipino? O hulog ng impakto? Hulog ng impyerno? Hulog ni Lucifer? Nagkalat ng lagim eh. Kung hulog ka ng may kapal, dapat kabutihan yung ipinakalat mo eh. Hindi eh. Pangungurakot eh. Pagbagsak sa mga Pilipino, pagpapahirap sa mga Pilipino, panggigipit. Yan bang hulog ng may kapal? Hulog ng demonyor. Sige nga, pakinggan nga natin. Baka kasi nakakain ito ng malita. Baka pumaldo eh. Pakinggan natin siguro. Ang daming tao. Lalo pa hong lumakas ang aking loob at lalo pang ipinagsisigawan ko sa lahat
At lalo pang lumakas ang aking paniniwala na hindi kailanman nauga ang paniniwalang ang Presidente Bongbong ay siyang sugo ng may kapal. Wala na pong narinig parte sa proyektong ito. Ibig ko nang bumigay, ibig ko nang manawagan sa may kapal na Diyos ko, mukhang mapupurnada po ito. Subalit, maigpit ang aking kapit. Hindi ako naniniwala na makakalimutan ito ni Presidente Marcos. Utang ina. Kaya Sabi ko, Toto. ang hulog ng langit ay dumating noong isang gabi. Inanunsyo sa lahat ng balita na ang Western Visayas ay maraming proyekto at binasa ni Undersecretary Claire Castro na ang Panay River Basin ay isa sa mga proyekto na isusulong ng ating Pangulo. Utang inumin mo, Gob. Ang daming mga uto-uto, hakot daw yan. Karamihan daw mga teacher, hakot daw yan. Yung mga estudyante yan, pinapadalo dyan. Para magmukhang maraming tao. Ayan, sa Ruhas. Anong hulog ng may kapal? Parang sinasabi mo, sugo. Baka sugo ng damonyo. Alam mo, Gob, tumayo balahibo ko sa'yo. Nalibad ba rin ako sa'yo? Kaya pala nasabi niya hulog ng may kapal. Magkaproyekto daw pala siya dyan. No? Saktak inumin na yan. Anong proyekto dyan? Flood control. Ikaw naman, Gob, hindi ka ba nasana alam, tangina, ghost project yung mga flood control dyan Anong sabi dyan? Proyekto sa Panay, Basin River, Puta flood control nga. Ano, bantayan nyo yan. Bilyon-bilyon yan, panigurado, may mali-malitang pera to si Gob. Sira ulo ang tao pag sinabi mong hulog si bangag ng may kapal. Hulog siguro ng demonyo. Baka, Gob, ang kumapalbog, Gob, ang malita, Gob. Hulog ng malita sila yun. Antindi kasi pag sinabi mo kasing hulog ng may kapal, savior, no? Yung mga naranasan mong dilubyo, mga naranasan mong paghihirap, ay nasolusyonan at natulungan ka ng isang tao. Di ba ho? Yun yung hulog ng may kapal. Sinabi niya hulog ng may kapal, sugo pa ko sinabi. Baka sugo hotel. Kasi nga yung proyekto daw, no? In-announce pa lang yun Ni Claire Castro, sino nag-announce? Queen of fake news, niwala ka naman doon. Hindi ka pa nadala na yung mga flood control puro mga ghost projects. Ay putang ina, igugos din niya yan. Yung Panay Basin River. Flood control mitigation yan, panigurado. Yung gagawin dyan, yung mga dam. Alam niyo kabaliktaran, Gob Dapat hindi mo niloko yung sarili mo. Hulog pa ba si Bongbong Marcos ng may kapal? Yung may kapal ng mukha. Sa nangyayari sa bansang ito? Kaliwat ka ng korupsyon. Na hindi na nga po natin mahanap ang mga pirang ito. Nasa na ba ito, anak ka ng kagwang, Gob? Naambunan ka ba, Gob? Ng 241 billion na insertion sa 2025 national budget, Gob? Naambunan ka ba, Gob, ng 500 billion flood control budget, Gob? Naambunan ka ba, Gob, ng 250 billion pesos Marlica funds, Gob? Naambunan ka ba, Gob, ng 129 billion gold reserve na ibininta, Gob, ni Banga, Gob? Naambunan ka ba, Gob, ng 117 million PDIC, Gob? 89 billion pesos Philip funds, Gob, nasa na, Gob? 62.5 billion pesos G-size funds, nasa na, Gob? 62 billion pesos, Gob, na ICC funds, nasa na, Gob? 62 billion Land Bank of the Philippines funds, nasa na, Gob? 62 billion DBP funds, nasa na, Gob? 14.370 billion small town lottery na premyo nasa na, Gob? At yung unprogrammed funds, Gob, na billion, trillion, Gob, nasa na. Ang dami nating hinahanap, Gob. Sinabi mo hulog ng may kapal. Wala pang nakulong sa flood control ghost project, hulog pa rin ng may kapal. Anak ng kagwang, ang presyo ng langis umabot na ng 150. Takrodo, hulog pa rin ng may kapal. Ang kapal ng manang mukha mo, Gob. Alam mo, Gob, nagpasipsip ka, Gob, doon pa sa Pangulong pabagsak na sa Kumunoy. Tingnan mo, Gob, no? Paano mo masasabi na hulog ng may kupal? Hulog ng may kupal. Si Bongbong Marcos, ngayong araw, bago natin palabas yung sinabi ni Ma'am Cora Guiduti na ginahasa ng Marcos admin ang ekonomiya natin. Ngayong araw, Gob, naitala sa kasaysayan ng ating bansa, Gob, na sinabi mong hulog ng may kupal na si Bongbong Marcos. Naitala sa kanyang administrasyon. Ngayong araw, Gob, ang palitan ng piso kontra dolyar ay 61.08 Gob hours, Gob. I think tumaas pa po ito ng 61.30, Gob. Ngayong araw, hulog pa ba ng may kupal? Itong si Bakag. Tama nga, hulog ng may kupal. Alam nyo kasi itong mga politikong ito yung mga salot. Akala mo naman,
na may nagawa talaga si BBM sa probinsya ng Rojas, Western Visayas, para puriin mo at luhuran mo na hulog ng may kapal. Baka sa'yo hulog ng may kapal. Dahil yung bulsa mo ay kakapal na yan. Dahil mapupuno na yan ng mali-malitang kwarta to. Ang pangawa to, ginabuldos to. Ang commission to, nakalagay to sa malita to. Mukhang nagkamali siya doon, nagsabi, baka hulog ng impyerno. Ayan. Kaya ang naranasan ng mga Pilipino ngayon ay dilubyo. Naayon po, sa isang ekonomista na si Cura Guidotti, ay ang ekonomiya ng Pilipinas ay ginahasa ng gobyernong Marcos. Puta, totoo ho ito. Pakinggan natin. Salamat din, Spenny at saka Attorney Bet, no, sa pagkakataon nito. Kaya pinakita ko sa inyo yung PowerPoint kasi kung sasalita lang ako, hindi nyo maintindihan. So, mahirap intindihan ng kinuhang economics eh. Kaya nga, 4 na taon, inaaral yan eh, di ba? So, sana, sa pagsasalaysay ko sa inyo, kasama yung mga pinakita ko sa inyo mga imahe, sana magkaroon kayo ng mental structure para kung salitaan kayo ng gobyerno, makakompare nyo dun sa pinakita ko sa inyo at malalaman nyo, totoo ba yung sinasabi nila o hindi. Kasi numero, hindi nagsisinungaling eh. So, Exactly. yun ang magiging basehan nyo para suportahan nyo rin yung dapat yung ipaglaban. Kasi kaya talaga, ang ekonomiya natin, yun nga, rinirape sa Tagalog, pinagsasaranghalaan, ang pinagahasan, Kaya noong 2023 talagang nabahala na ako kasi sabi ko, ibang klase yung corruption na yun. Kasi si Ma'am Malitikia, bago pa noong 2023, sinasabi na niya sa akin, Cora, ito na ang pinaka-worst na nakita niya sa Congress. Tapos nung nagsalita na si Vice President Duterte at sinabi nga niya yung nangyari sa budget niya sa education, sabi ko, tama pala yung sinasabi ng Malu. Kaya sineryoso ko na yung pag-review ulit sa economic numbers. So, balik-balikan niyo yung mga numero at bibigyan ko pa rin kayo ng mga updates in the future. Pero, hindi ko. Salamat. Alam mo, tama yung sinasabi ni Ma'am Cura Guidotti dito, na talagang ginahasa ng gobyernong Marcos ang ekonomiya ng Pilipinas. Meron pong post si Ma'am Cura Guidotti na bago, patungkol po dito. Alam mo, nakakalungkot, tingnan mo yung peso, 61.08. 0.30 nga lumabas ngayong araw. Dito pa lang may supporting documents na, may resibo. Yung sinabi ni Ma'am Cura Guidotti na ginahasa ang ekonomiya ng Pilipinas under Marcos admin. Ang sabi ni Ma'am Cura Guidotti, Marcos Jr. is a worst Philippine president. No. Bumagsak ang Business Confidence Index, pinakamababa sa loob ng 25 taon. May malala pa, mas malala pa kaysa noong panahon ng pandemya. Ang pandemya, excuse yun kasi nga buong mundo man Pero ito walang pandemya. Ang pandemya kasi noon, buong mundo stop ang ekonomiya. Pero ito walang pandemya, tingnan nyo po yung graph na sinasabi ni Ma'am Cura Guidotti, putang na nandun sa dulo na Bumagsak ng negative, 25% na talaga yan. Negatibo ito yung sinabi ni Ma'am Cura Guidotti dyan, Business Confidence Index. Mismong source nito, Bangko Sentral. Ang sabi ni Ma'am Cura Guidotti, pinakamasamang Pangulo ng Pilipinas. Binagsak ang kumpiyansa ng negosyo sa pinakamababang antas sa loob ng 25 years. Diba? 25 years. Gaano pa kayang iikot? Gaano pa kayang iikot ni spin master na si Claire Castro? Ang kanyang salaysay, kung ang Business Confidence Index ay bumagsak na sa pinakamababang antas nito sa loob ng 25 years. Mas malala pa kaysa noong panahon ng pandemya. Madali nilang masisi ang krisis sa Middle East. Ngunit, maaaring igiit na noong panahon ng pandemya, kung kailan halos tumigil ang buong ekonomiya, ay may ibang pangulo ang Pilipinas. Hindi ito umabot sa ganitong kalalang antas. Magaling kasi si Tatay Digong, pero si Bangag, anay singot lang. May nagtanong sa akin, kung makakabuti ba sa ekonomiya si VP Sara Duterte. Sinagot ko iyon ng tanong, magaling ba si BBM para sa ekonomiya? O sa inyo, mga bubunistang tanganista. Para sagutin ang sarili kong tanong, marahil mayroon tayo ngayong pinakamasamang Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi pa kailanman naging ganito kababa ang kumpiyansa ng negosyo sa napakaikling panahon ng alinmang administrasyon. Inabot ng mahigit 1 dekada ang ama ni BBM bago niya naitulak ang Pilipinas sa krisis sa utang. Si BBM, 3 maikling taon lang nasira ang kumpiyansa ng negosyo. May hashtag pa si Ma'am Cura Guidotti, #Marcos resign now, #Budol Pamor. Kaya ito ipaliwanag ng mga bubunistang, tanganistang, talyanista ni Bangag. Aminin nyo na, weak yung leader ninyo. Aminin nyo na hindi kaya ni Bangag ang kanyang pagkapangulo, nag-i-enjoy lang siya. Titulo lang yung habol niya. Pero yung pagkatao niya, bilang isang pangulo, bilang isang leader ng ating bansa, hindi niya nagampanan.
binagsak tayong mga Pilipino at pinahirapan tayo. Pakinggan natin itong si General Romeo Pocos. Patungkol din po ito sa ekonomiya. Pakinggan natin. Corruption, incompetence in management, Mhm. at saka there's too much politics involved. So, Jen Romy, what can you say about that? Mhm. Ganito, no? Very timely itong ating discussion ngayon, yung topic. Dahil nga dito sa ating ongoing oil crisis, no? Mhm. Of course, alam naman natin na may giyera sa Middle East. Ito yung resulta ng disruption ng ating supply, tumaas yung presyo ng importation. Ngayon, ang problema dito ay, yung nga sinasabi ni Ma'am Cora, ni Secretary Al, hindi masyadong nagagampanan ng gobyerno ang dapat niyang gampanan sa panahon ng krisis na ito. Ano, ha? Ang sinasabi ng gobyerno, merong 60 days inventory level o stock level ng gobyerno bago pumutok yung giyera sa Middle East. Ngayon, ilang araw pa lang, nag-shoot up agad yung presyo from 55 to 60 pesos per liter ng diesel. Tanyo mo yun? Anong presyo mo yun? 150, 155, 2 times 3. So, yun nga, yung pa lang, nakikita mo na doon yung may crisis, mga tao naghihirap, umiiyak na marami, lalo na yung mga nasa private, nasa transport sector, yung mga driver, mga chopper, yung mga manggagawa, yung mga mangingisda na nagpupunta sa laot. Ngayon, parang helpless yung gobyerno para mapigilan yung pagtaas ng presyo ngayon. Yun ang masakit doon. Ano? So, itong mga oil companies, samantalang yung mga karaniwang tao ay naghihirap, parang lumalabas na nananamantala sila. Di ba? Dahil binibenta nila kaagad na napakamahal yung presyo ng langis nila, samantalang nabili naman nila ito ng mura na presyo noon. Okay? So dapat dito papasok yung gobyerno para mapigilan itong sobra namang pagtaas na ito. So marami nahihirapan, crisis, pero meron namang lalong yumayaman. Di ba? So parang kulang. Ngayon, ang gobyerno natin nagpalabas ng Executive Order 110, itong National Energy Emergency, supposed to be para ito nga, may action gobyerno. Pero sa akin personally, parang optics lamang ito eh. Hindi naman ito talaga walang ngipin eh. Dahil ganun pa rin eh, mataas pa rin ang presyo ng langis. So hindi lamang langis ngayon dahil of course affected lahat ng mga chain reaction dyan sa mga pagkain, mga ibang commodities, yung mga serbisyo. So dito dapat papasok ang gobyerno. Paano gagawin ng gobyerno? Di ba? Dito, kasama tayo dito sa rally sa Liwasang Bonifacio ng mga kababayan natin sa Batangas. Ang sinisigaw nila dyan ay ito nga, bawasan, pigilan ng taas na presyo ng langis, reduce yung VAT. Pero sa akin, sa amin sa United People's Initiative actually, hindi lamang yung VAT ang tinitingnan natin na ma-reduce. Dapat mawala na yung VAT, mawala na yung excise tax. Kasi nga, sinasabi ng gobyerno, malaking kawalan sa gobyerno pag nawala yung excise tax at saka VAT. Dahil windfall, 400 billion yata, mawawala, something like that. So sinasabi nila, ang kerosene lang ang kanilang binawasan yung VAT. Dahil mas mahihirap daw ang gumagamit ng kerosene. Pero kunti lang gumagamit ng kerosene kasi karamihan diesel eh, di ba? Anyway, ang problema doon, kailangan nila ng pera, sinasabi ni Ma'am Cora, para to support, supposed to be other government projects. But sa katotohanan lang, again, isang project sinasabi nila, yung ayuda, nasanay ng mga taong ayuda. So, problema doon ay, kunwari 100 billion ang nakaprogram sa ayuda, hindi naman napupunta 100 million sa mga tao eh. At saka hindi naman lahat nabibigyan eh. Kung sino lang yung mga paborito ng mga local government, yun lang nabibigyan, yung karamihan hindi naman nabibigyan. Tapos masama doon, nakukurap. Naibubulsa yung karamihan ng mga ayuda na yun, yun ang masakit doon. Kaya ang tawag dyan, General Pocos, inutil, ibubong-bongbong. Puro ayuda ang alam, pero yung long-term solution, wala siyang alam. Wala siyang plano doon. Kasi gusto niya pahirapan ng taong bayan. Yung excise tax nga eh. Isipin mo diesel at saka gasolina yung hiniling na tanggalin yung excise tax at saka VAT. Anong binigay? Tinanggal yung sa kerosene, buang nga. Kaya tama dito si Ma'am Cora Guidotti, ginahasa ang ekonomiya ng gobyernong Marcos.